Former NBA All-Star Dwight Howard, handang ibawi ang Pilipinas kontra sa Australia? At Coach Tim Cone, ano kaya dito mga pinaplano para sa future ng Gilas Pilipinas? Tara mga idol, isa-isay natin dito yung pag-usapan para sa ating video na ito. Isang malaking bakbakan na naman para sa ating national team na kung saan kalaban natin ang pinakamalakas na team sa Asia. Ito nga yung national team ng Australia. Talagang naging mahirap itong laban na ito sa atin dahil meron na nga ditong iniwan na matinding marka. Isang knockout game ang nangyari sa atin sa Gilas Pilipinas na hindi na naman natin ditong malilimutan, hindi ba? At saka alam naman natin dito na underdog ang Pilipinas sa Australia at nangyari na nga na hindi bababa sa 20 puntos ang kalamangan na iniwan sa atin ng Australian Boomers at ganun nga tayo katihado sa laban na ito. At hindi pa rin natin dito maitatanggi ang pagdomina sa atin ng national team ng Australia. Well, hindi na nga ito nakakapagtaka dahil maliban na nga sa New Zealand ay isa sa mga basketball team sa Asia, ang Australia ang isa sa mga pinakamagandang sistema ngayon na habang lumilipas dito ngayon ang panahon ay mas lalong humuhusay ang kanilang sistema sa larangan ng basketball. At hindi pa ito yung Olympic teams na Boomers na tumalo sa atin at wala ring active NBA players din sa kanilang lineup nang dahil na nga rin dyan sa pagiging basketball region country nila katulad nga lang sa ating bansang Pilipinas. Pero yung nga lang dito ang masakit sa mga FIBA Asia Games ay talaga naman na tinambagan pa rin tayo sa pangalawang pagkakataon na masasabi natin na kulang pa rin tayo para sa kalaban ng Australia. Yes, masakit talaga yung pagkatalo natin dito at mukhang naramdaman rin yan ng NBA All-Star na si Dwight Howard dahil hanggang sa ngayon ang may bawi dito ang Pilipinas, ang tanging isipan ng Superman ng NBA. At makikita rin natin dito sa kilalang website ng onesports.ph dahil sobrang labo na nga ito maglaro sa team ng USA na sinabi rito na maglalaro siya sa ating bansang Pilipinas. Well, sino ba naman dito ang tatanggi? Yung nga lang, medyo malabo talaga ito kung sa Gilas dahil maraming may kukonsidera. Ang numero uno na nga dito ay malaking budget ang kinakailangan ng ating national team. Even though may malaking offer ito sa ibang national team ay hindi pinatos ni Dwight Howard dahil nga sa hindi kaya nito na kalabanin ang kanyang mga Pinoy na basketball fans dahil nga sa kanyang kagustuhan na matulungan ng mga Pilipino sa larangan ng tournament ng FIBA Asia Cup. Lalo na nga na kulang tayo sa big man, lalo na kung wala pa itong si Kai Sotto na hindi nakapaglaro sa ating national team. At sa kabilang dako naman, nabanggit naman dito ni Coach Tim Cone na si Kai Sotto ang kanilang missing factor. Dagdag pa nga dito ni Coach Tim, naramdaman dito yung kanyang malaking kawalan. Binobo daw nila ang team for long term at kung babaguhin daw nila itong kanilang lineup, baka nga daw dito masasayang lahat dahil mahirap nga daw dito muli mag-umpisa dahil nga sa maiksing panahon lamang kanilang pag-e-ensayo at lalo na mahirap dito mag-adjust ng mga players. Gusto nga dito ni Coach Tim na ipanatili ang team na ito pero kung iisipin nyo rin dito mga idol, no, nagkakaedad na yung kanilang mga ibang Gilas players katulad na nga lang ni Japet Aguilar, Justin Brownlee, Judmar Fajardo at Chris Newsome. Pero sana makabuo tayo dito ng maayos na sistema at lineup na sustainable for the long run kung yun ang kagustuhan na nga dito ni Coach Tim Cone.